Ganito po kapatid ha, bakit maapektuhan tayo ng Pax Silica? Sa katuna RA 12252, naging 99 years na ang pag-lease, ang pag-upa, ang pag-abang nila sa ating lupa. Ergo, mas matagal yung stay nila in which wala na pong makakapigil dahil sino pang buhay niyan? 99 years na upahan imong lupa? Are you still alive? No? Para palayasin sila? Siyempre, sila na ba may-ari niyan? Hindi ko masyadong ma-explain, no? Kasi hindi man ako expert talaga pagdating diyan sa mga fossil fuels. Hindi ko pinag-aralan niya ng grabe. Noto Pax Silica. Pigilan natin, tutulan natin ang pagtatayo ng Pax Silica dito sa Pilipinas. Nangangailangan ng libu-libong ektaryang lupain upang maitayo ito. At bago makapag-operate ang Pax Silica, kailangan niya ng natural resources na maaaring ikasira ng ating kalikasan. Ano-anong natural resources ang kailangan niyan? Copper at nickel. Paano nakukuha ang copper at nickel? Sa pagmimina sa kabundukan, pagkakalbo ng kabundukan. Ang kabundukan, ang proteksyon natin tuwing may bagyo, may kalamidad. Hahayaan ba natin sirain ang mga natitirang proteksyon natin? At pangalawa, nangangailangan ang Pax Silica o AI data center pag nag-operate na yan, nangangailangan yan ng malaking water consumption. Nangangailangan yan ng 60 million to 90 million liters per day. Isipin mo kung gaano kalaki o gaano karaming tubig ang kinakailangan yan para na makapag-operate. Wala pa ngang Pax Silica sa Pilipinas. Tuwing El Nino, tuwing summer, nagkakaroon na tayo ng water shortage. Yung tubig na ginagamit dyan, hindi tubig dagat. Yung tubig na iniinom mo, nililigo mo, yun ang gagamitin dyan para ma-cool down yung system, yung malalaking computer machine sa Pax Silica na makapag-operate ng 24/7. Pangatlo, nangangailangan ng malaking power consumption ang Pax Silica. 3 gigawatts per day, equivalent of 3 million kilowatts per day. Posible ring tumaas ang bill natin sa kuryente dahil ipapashoulder na naman yan sa mamamayan ang mga ginagastos o mga nagagastos na electricity na kuryente dyan sa Pax Silica na yan. Sinong apektado? Mamamayang Pilipino, mahihirap. Tuwing may bagyo, may baha, may ulan, ang apektado mga mahihirap na Pilipino ay ang mga nag-a-approve ng mga politiko na yan. Mayayaman yan mga negosyante yan. Huwag niyong gawing negosyo ang Pilipinas knowing na nakakasira ng kalikasan tapos a-approvean ng gobyerno natin. Pagkontra sa administration, natural puro kontrang haka-haka rin ang gagawin. Ano ba ang Pax Silica? Ang Pax Silica ay isang alyansa na pinangunahan ng United States na naglalayong palakasin ang pandaigdigang supply chain ng mga advanced na teknolohiya tulad ng semiconductors at artificial intelligence, AI. Sa Pilipinas, ito ay nakapaloob sa Luzon Economic Corridor kung saan itatayo ang isang malaking innovation at manufacturing hub sa New Clark City upang lumikha ng mga bagong trabaho at pamumuhunan, na ang mga detalye at layunin ay, ang Pilipinas ang isa sa mga napiling bansa sa proyektong ito dahil sa potensyal nito sa paggawa at pag-assemble ng mga electronics. Ayon sa pamahalaan, layunin nitong iposisyon ng bansa bilang mahalagang bahagi ng global AI value chain. Bawasan ang pagdepende ng US sa mga bansang tulad ng China para sa mga kritikal na teknolohiya, hikayatin ng mga dayuhang korporasyon na magtayo ng pasilidad sa Pilipinas na maaaring magdulot ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Ang katotohanan, marami namang industriya na may mga masamang apekto sa kalikasan at lahat namang ito ay nasosolusyonan o ito pa kayang napakalaking kumpanya. Kaya ang mga sinabi ng dalawang itong nasa video ay mga katangahan na impluensyado ng mga leaders na kontra sa administration. Ang katotohanan kung natapat sa pinapaborang leader nila ito, tiyak, puro pag-aangat ang sasabihin ng mga ito. Natural anuman ang kakulangan o mga dapat gawin ay yan ang uunahin ng kumpanya. Yung Pax Silica ang solusyon sa baha. Ang galing ng gobyerno, yon ang ginawa nilang flood control solution. Kasi isipin mo, pag naubos na yung tubig, wala nang baha. No water, no flood. Kaya nga lang, baka mawala na lang rin tayo kasi wala nang drinking water. Wala nang malinis na tubig. Sinasamantala kasi ng US kasi alam nilang tanga yung gobyerno natin.